Okay, meron tayo rito guys na Mitsubishi Adventure diesel engine. Yan, ang problema nito guys, yung RPM gauge niya, kahit galit na galit ang makina, konti lang ang pinapalo. Yan, ito guys, pakita ko sa inyo. Sir, doon ka sir. Yan, Mitsubishi Adventure. Yan. Bale, ito guys yung may-ari. Yan, si sir. Hi, good morning guys. Sir, baka nyo mapatiin ka sir. Shoutout ka. Shoutout na sa JRC Auto Services. Yeah. Boss J sa HFRC. Yan, si sir. Yung mga kasama ko dyan sa trabaho. Yan, ito sir, pakita natin. Okay. Bali, si sir, sir, nakailang pagawa ka na sa akin? Pangalawa na to. Pangalawa. Yan. Si sir, taga Binyan ka rin sir. Si sir, taga dito lang pala sa Binyan, Laguna. Yan, ito guys yung issue niya, papakita ko sa inyo. Yan, kumbaga kapag in-start, dapat guys, papalo man lang siya kahit na 800 kapag hindi pa naka-aircon. Yan, ito guys, kahit naka-andar na, konti lang pinapalo niya. Sir, naka-neutral no? Okay. Yan, ito guys, kitang-kita naman. Yan, revolution natin. Hanggang dyan lang sir no? Dapat guys, kapag ginalit ang makina, papalo man lang siya. Kasi diesel engine to guys, dapat kahit mga 3.5. Ito guys ang dashboard ng panel gauge ng gasolina at saka diesel, magkaiba guys. Yan, magkaiba yan guys. Yan. Dapat guys, kapag pinaandar, dapat papalo siya ng 800. Yan, patayin natin. Start. Yan talaga nataas sir no? Yan. Bali ito guys, re-repair natin to. Yan, ang nagiging problema niyan guys, ito capacitor. Yan, ito guys, nasa 100 dashboard lang nire-repair ko. Yan, hindi ko lang pinapakita nung una. Ngayon kasi kailangan na natin ituro guys. Kasi syempre sa mga ganito may problema ng ganito, yung iba kasi yan lang ang sira, RPM gauge lang, bumibili na sila ng buo. Kaya ito guys, pinapakita ko na kung paano yung repairin. Yan, bali ito guys ang pinapalit nating pyesa, capacitor. Yan, bali ano to guys, 25 volts 10 microfarads. Yan, mamaya guys, isusum ko to, ipipicture ko sa inyo, papakita ko. Yan, medyo maliit kasi to guys, kaya mahirapan tayo ipakita. Yan. Yan. Bali mamaya guys, papakita ko. Ngayon guys, kuha ang Philip. Ito guys, ito lang naman tatanggalin dyan. Yan, ito. Tapos ito. Tapos ito guys, kailangan tanggalin natin itong ilalim para mabunot natin itong mga cover na to. Yan. Pakita ko na lang guys mamaya kapag na bunot na namin kasi medyo hahaba ang video natin. Bali ito lang guys, ito. Ito, tapos itong cover na to. Yan lang naman aalisin guys. Yan, bali ito lang guys ang aalisin, itong cover na to. Tapos tanggalin nyo rin to para mas maaluan tayo. Yan. Ngayon guys, ito may 4 na tornilyo yan o metal screw. 4 yan. Yan, tatanggalin nyo na 4 na yan. Tapos iangat nyo ng konti. Meron yan dito guys, yung speedometer cable. Yan, ipindutin nyo lang to. Yan, sabay bunot. Yan, ipindutin nyo lang to. Yan, tapos ito guys, meron yung clip sa dashboard na to. Bali, dalawa lang yan yung socket nya. Kapag automatic transmission guys, 3 ito. Meron yan dito. Pero pag manual, 2 lang. Yan, ito guys, meron pinipindot yan. Yan, ipindot lang, tapos bunot. Pati ito. Yan, ito guys yung clip nya o yung lock. Pindot lang. Yan, ngayon guys, ito pakita ko sa inyo guys meron yung 3 dito. Tapos 3 rin dito. Yan, para mabunot natin tong yung ano nya, yung plastic. Yan, pipindutin nyo lang. Yan. Ngayon guys, iaayos nila ng lagay kasi minsan baka matapakan nyo.
Yan, ito guys yung re-repair natin. Yan. Yan, ito guys, papakita ko sa inyo kung paano matanggal yan. Yan, medyo masailan lang to guys. Ito, may tatlong tornilyo. Yan, medyo ingat lang guys. Ang pagluluwag niyan, counterclockwise. Yan, ganyan. Huwag nyong clockwise kasi masisira yung loob niya. Kailangan paluwag, counterclockwise. Yan. Bali, tatlo yan guys. Yan, ito guys, tatlo. Yan, tapos ilalabas nyo lang. Yan, medyo ingat lang guys ha. Yan, ito muna natin. Ngayon guys, ito yung re-repair natin. Yan, RPM gauge. Yan, ito lang nagiging sira niyan guys. 2 piraso na capacitor. Ito. Yan, yung itim na yan. Tapos ito. Bali 2 yan guys. Wala na kayong ibang papalitan dyan. Itong 2 lang na capacitor. Yan, mamaya guys, pakita ko sa inyo guys kapag natanggal ko na. Kasi medyo maselan to guys. Hindi natin pwedeng madaliin. Tapos ito guys, sasabihin ko sa inyo, sa capacitor merong negative at positive. Yung negative guys, yun yung maliit na guhit, yung parang kulay silver. Ang positive niya guys, yung mas malaki, yung ikot na mas malaki. Yan. Kailangan guys, kapag tinanggal nyo yan, kung sa nakaporma yung negative, doon yung ilalagay yung negative. Yan, kabilaan yan guys. Hindi nyo pwedeng isasalubong yan kasi masisira ang IC niyan. Yan, ito guys yung IC. Yan, yung maraming paano yan. Yan. Kailangan guys, kung sa nakaporma ang negative, doon yung ilalagay yung negative. Yan, bali, tatanggalin ko muna guys. Pakita ko lang mamaya guys kapag natanggal ko na. Okay guys, ito na, napalitan na natin ng 2 capacitor. Yan. Ito guys yung sinasabi ko, ito yung negative. Yan yung maliit na parang may silver. Yan, tapos yung positive niya guys, ito, yung mas malaki ang ikot. Paikot yan guys, positive yan. Yan, kasi sa capacitor guys, merong positive at negative. Yan, bali ito guys, ito yung negative niya. Yan, kailangan tatandaan nyo kung saan nakaporma. Yan, bali 2 yan guys. Ito. Yan, ito yung negative. Kung saan nakaporma yung negative, kailangan doon nakaporma. Tapos yung positive, doon siya nakaporma. Bali may 2 ano yan, paa. Ito. Yan guys, 2 paa niya. Ito yung negative. Ito yung positive, yung sinasabi ko, yung mas malaki ang ikot niya. Yan. Bali ito guys yung voltahe niya. Yan. 25 volts, 10 microfarads. Yan. Yan yung bibili nyo sa bilihan ng mga piyesa ng TV, bilihan ng mga piyesa ng radyo. Yan. Doon yung bibili nyo. Ako kasi guys, bumibili ako sa Ohms. Yan, Ohms Electrical. Yan, shoutout nga pala sa Ohms Electrical. Yan, parts. Yan. Tapos ito guys yung pinagpalitan natin 2. Yan, ito guys yung ano niya, negative. Yan yung may parang silver na yan. Yan, tapos yung positive niya guys, ito. Yan, sa ganitong original na capacitor guys, meron siyang kulay pula. Yan, kulay pula. Yan yung positive niya. Ito yung negative. Yan yung parang may silver na mahaba. Yan yung sa ibabaw. Yan. Ngayon guys, ibabalik na natin. Yan. Same process tayo kung paano natin tinanggal. Ganun natin ibabalik. Yan. Tapos tutukuran nyo na ng daliri nyo. Yan. Tapos ang paglalagay guys, clockwise. Kasi ang pagtatanggal guys, counterclockwise. Ngayon, ibabalik na natin. Kaya clockwise tayo. Tapos kailangan guys, ang pagsisikip nyo, yung sakto lang. Huwag nyo masyadong sisikipan. Yan ito guys, palagi kong pinapaliwanag. Kailangan kung magre-repair kayo ng mga panel gauge,
o dashboard. Huwag yung sisikip ang maigi guys. Yung para kayo magsisikip ng tornilyo na malaki. Kailangan guys yung tamang sikip lang. Kasi kapag umikot yan, masisira yung gauge nyo. Yan, sakto lang. Yan. Tapos ito guys mga ginagamit natin. Yan, soldering iron. Tapos ito guys yung pansipsip. Pero kung wala kayong pansipsip guys, ito sasabihin ko sa iyo, kapag magtatanggal kayo, hahatakin nyo lang. Hatakin nyo lang, mabubunot na yan habang iniinitan nyo ng panghinang nyo. Hatak lang, tapos bunot na. Kung wala kayong pansipsip guys ha. Yan, ngayon kukupera na natin. Yan. Kailangan guys, isisentro nyo lang. Yan. Okay na? Yan, double check. Yan. Yan guys, testing natin. Dito na magkakaalaman. Sir. Napalagay mo sir, gagana? Gagana yan. Same process guys. Si Idol Bird pa. Yan. Sok-sok. Panalo tayo dyan. Tapos, tutulak nyo lang. Yan. Mamaya na natin ibabalik to guys. Yan. Testing muna. Yan. Kapag hindi gumana, sasarado natin yung shop ng 3 buwan. Ano sir? Okay. Testing. Yan. Kanina guys, hindi siya pumapalo kapag start. Konting-konti lang pinapalo niya. Ngayon, testing na natin. Yan. Malalaman na natin kung gaano kagaling ang GN Paladin. Yan. Hop! Hop! Pera. Ayos ba sir? Oo, palo ka agad sa 900. 800 yan sir. Yun o. Yan ang sinasabi ko. Ayos, panalo ah. Sir, i-revolution ko. Tingnan natin kung uusok ha. Okay, yan ang sinasabi ko guys. 3.5. Yan, kumbaga 3.5. Okay. Ayan, yan na lang. Yan. Sir, okay ba sir? Ayos. Wala akong masabi talaga. Yan, balik lang guys. Gayahin nyo lang yung video ko. Kahit nasa bahay kayo guys, kayang-kaya yung gawin na sasakyan nyo. Tapos syempre meron tayong sa shoutout. Shoutout nga pala kay Joey DIY Auto Kalikot. Yan. Nag-comment siya sa nakaraan sa YouTube channel ko. Nakita niyo kung paano ako mag-repair. Kaya ngayon nakita na rin natin yung page niya o yung YouTube channel niya. Ito guys si Sir Joey DIY Auto Kalikot. Nakita ko, napanood ko siya. Magaling siya mag-repair ng mga panel gauge. Kaya kung kayo may mga problema sa inyong sasakyan sa mga panel gauge, katulad mga Corolla, yan, mga anong klaseng panel gauge. Kaya nakita ko guys, nare-repair niya. Yan, punta lang kayo sa YouTube channel niya, Joey DIY Auto Kalikot. Yan, yun lang guys ang i-search nyo kung may problema kayo sa mga RPM gauge nyo. Yan. Nakita ko guys, napakagaling niya. Tapos meron pa tayo siya shoutout. Shoutout nga pala kay Automatic Works. Yan. Yan sa mga sensor ng mga makina. Yan, magaling siya. Tapos shoutout din kay paring Ricky Malana. Tapos kay paring Arnold Torojo. Sir, baka meron ka pang babatiin? Yan. Bali, matagal ko nakilala ito si Boss Idol Bert kaya ako dito pumunta. Ayan. At saka shoutout sa kay Boss G. Maraming po kay Boss. Saka kay Chip RC ng JRC Auto Repair Shop. Yan, si Sir. Sir, okay ba yung pagkaka-repair natin? Ayos. Kaya nga din, kasi naghahanap talaga ako ng ganyan na odometer. So, buti hindi ka bumili, Sir? Oo, wala akong makuha. So, meron naman, kaso hindi siya may deliver ba. Kaya, so, nung makita ko yung video vlog ni Idol Bert, ayun, pumunta na ako. Saka munta ako na naman siya nakilala. Balik ka na lang guys. Sir, maraming salamat kayo. Problem solved. Yan, yung guys, gayahin nyo lang yung video ko kahit nasa bahay kayo, magagawa nyo na maayos sa sasakyan nyo. Yan. Bali, Mitsubishi
guys, kung may problema kayo sa mga RPM gauge nyo, gasolina man o diesel, punta lang kayo sa GN Palatin Auto Electrical Shop. Yan, magagawa natin yan guys. Dito lang yan guys sa Canlalay, Binyan, Laguna. Yan. Okay guys, maraming salamat sir.